Maraming salamat po. We don't know how to start, pero nandito po kami, Lord. We are available and we are present. We showed up tonight, Lord. Ano man pong kalagayan ng aming mga puso, ano man pong sitwasyon po namin, pinili po namin na sambahin ka at muli maranasan ka sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po for this wonderful night. Thank you, Lord. Muli mo kaming itinawid sa ika-6 na araw ng taong ito ng 2026. Salamat, Lord, sa maghapon na sinamahan mo kami, sa pagpapala mo, sa pag-iingat mo. Ang daming pwedeng ipagpasalamat. Meron kaming bahay na inuwian, meron kaming pagkain sa aming hapag. If we will just look, Lord, sa aming paligid, sobrang dami mong ginagawa sa amin. Minsan na focus lamang po kami doon sa mga bagay na wala kami, kaya nadi-discourage kami at times. Pero Lord, this time, we want to fix our eyes on you, Lord. Hallelujah. We want to gaze upon your beauty, O God. Gusto po naming tingnan ang lahat ng mga bagay na meron po kami at ito ay dahil pinagpala mo kami, Lord. Pinagpala mo po kami. Kayo po ang rason, kayo ang dahilan kung bakit kami nakakatanggap ng mga pagpapalang ito. Kayo po ang dahilan kung bakit kami meron ng mga bagay na ito. All that we have and all that we are, it's all because of you, Lord. You are the source of everything. Lahat ay sa'yo nagmula. Kaya Lord, binabalik po namin sa'yo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng karangalan, Panginoon. We will never dare to touch any glory that belongs to you. Salamat, Lord. Salamat. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Kung may nakikita ka man pong kasalanan, mga bagay na nagpaparumi po sa amin, linisin mo kami. Siyasatin mo ang aming mga puso. Siyasatin mo ang aming buhay, Lord. Ayaw po namin ang mga kasalanang ito ang maging hadlang upang ikaw ay patuloy na makakilos sa amin. Lord, Holy Spirit, we are giving you the liberty to transform us. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan na mangialam, sumama sa amin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang maging programmer namin. Kayo po ang maging teacher namin tonight. Kayo po ang mag-comfort sa lahat ng mga tao na meron po mga daladalang kabigatan. May mga tao po ngayon na nanonood, Panginoon. I don't know who they are, mga first-timers, Lord, in Jesus' name. Meron silang pangangailangan. Pwede ba na sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon kung ano ang pangangailangan mo? Just say it to God. Just pray. Sige, I will give you time. Come on. Just pray personally. Sabihin natin, Lord, this is my petition. This is my prayer request. Come on, just say it. Okay? Pray that prayer with faith. Okay? With faith. So you pray and you believe that God is so powerful na kaya niyang ipagkaloob sa'yo yung pangangailangan mo na yan. May it be healing, provision, miracle. Yes, just say it to God. Lord, ito po ang pangangailangan ko sa oras na to. Yes, Lord. Naririnig mo ang panalangin ng aking mga kapatid dito sa TikTok. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Let it be a yes and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, if you are also praying for the salvation of your family, just say it to God. Lord, I want my family to be saved. I want my family, Lord, na makilala ka, Panginoong Jesus. Kung may problema ka sa relasyon, just say it to God, Lord, I have problem. May issue kami ng asawa ko, may issue kami ng mga anak ko, I don't know kung ano nangyari sa buhay ko, just say it to God. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. 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 And tonight, kapag nasabi mo na yung mga pangangailangan mo sa Panginoon, sa oras na ito, sabihin mo, Lord, I need you.
You desire the presence of God. Come on, you desire, Lord, I need you tonight. Come, Holy Spirit. I need your power. I need your presence. And I need your anointing. Come on, pray. Lord, I need you. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Desire more of His power. Hanggat hindi mo nararanasan, hanggat hindi mo nararamdaman ang presensya at kalapitan ng Panginoon sa buhay mo, don't stop praying, Lord, I need you. Kailangan po kita sa oras na to. Kailangan po kita, Lord. Napaka-imposible ng sitwasyon kung nasaan ako ngayon. Pero Lord, kailangan kita. Ikaw po ang makapagliligtas sa akin. Ikaw po ang makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga problema kong ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat. Lord, narinig mo po ang lahat ng panalangin ng aking mga kapatid. Narinig mo po ang pag-iyak nila. Narinig mo ang desire nila, Lord. Napatuloy po kayong kumilos at maranasan po naming lahat. Iba-iba po kami, Lord. Kitang-kita mo lahat ng mga tao nandito ngayon. Iba-iba ng karanasan, iba-iba ng sitwasyon, iba-iba ang pakay kung bakit nandito ngayon. Pero Lord, pag-isahin mo po kami. Pag-isahin mo yung desire namin tonight na we just want to encounter you with one heart, with one mind. Lord, we have all gathered here just to lift up your name, just to glorify you, God, just to exalt you. And you have promised in your word, kung saan na itataas ang iyong pangalan, you draw all men. You draw all men, Lord. Doon mo nilalapit ang lahat ng mga tao. And in this live stream, Lord, only your name we glorify. Only your name we exalt. Sa live stream na ito, isang pangalan lamang ang naitataas at yun ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, ang patuloy po naming panalangin, sama-sama naming mithiin, Lord God, na ang lahat ng mga tao na nangangailangan ng presensya mo, mga taong nangangailangan ng himala, mga taong nangangailangan, Panginoon, ng katugunan ng panalangin, ilapit mo dito, Lord. Ipakita mo, ipapanood mo sa kanila ang live stream na ito, Lord. And while they are watching, Lord, hallelujah, gagawa ka ng mga himala sa kanilang mga buhay. And they will never leave this platform empty-handed. They will not leave this platform, Lord, na walang nangyari sa kanila. Lord, hipuin mo ang mga taong ito. Kausapin mo po sila. You know very well ano ang pangangailangan ng mga taong ito. At ikaw lamang po, Christ is the answer. Ikaw lamang po ang solusyon sa lahat ng mga problema sa mundong ito. And you are greater, Lord. You are stronger. You are mightier. And nothing is impossible with you, Lord. Walang imposible sa Diyos na amin pong pinaglilingkuran at kinikilala. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. So tonight, we surrender our lives. We surrender everything na mga nangyari ngayong araw na ito. We surrender, Lord, lahat ng mga kabigatan. We surrender, Lord, lahat ng takot at pag-aalala. Binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos at magpakahayag sa bawat salita na aming pag-aaralan. In Jesus' name. Itago mo po ako sa iyong likuran. Anoint me and anoint your message, Lord, in Jesus' name. May you also bless all the first-timers. If you are a first-timer tonight, just lift up your hand. Taas mo yung kamay mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nandito po ako. Gusto po kitang makilala. Gusto ko pong naranasan ang iyong kapangyarihan. Gumawa po kayo ng himala sa akin.
himala na siyang magbabago sa aking puso, sa aking isip, at sa aking buhay. Lord, hindi ko po alam kung bakit nandito ako, pero alam ko may plano ka. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Naniniwala po ako sa krus ng Kalbaryo at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Maraming salamat, Lord. I commit myself to you and I surrender my all to you. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mangyayari ngayon pong evening devotion na ito. Maghari ka ngayon at magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' name I pray, and everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! God is so good. Amen. Sa lahat na may mga tanong, pwede kayo mag-chat sa akin. Okay? Para kasi natatabunan dito eh. Okay? Tsaka meron tayong pag-aaralan. Makinig lang po kayo. Pero kung meron kayong mga personal questions, pwede nyong iba to sa akin dito sa message. Okay? Dito sa TikTok or sa FB Messenger. Praise God! So what I'm using, my Bible, it's NLT po. Yeah, ito. Life Application Study Bible, NLT. New Living Translation po. Amen, mga kapatid! Sama-sama po nating i-share, i-repost, itap ang ating mga screen, share this live stream to your family, friends, loved ones, lahat ng mga mahal sa buhay. And while you are watching, sama-sama tayo mag-tap, power tap, para mas ipakita ni TikTok sa mga maraming mga tao ang live po natin. Amen? And you may also send Heart Me. Itong Heart Me na ito ay para magkaroon kayo ng badge sa inyong pangalan. Ibig sabihin na you are one of our members here dito sa atin pong family. Amen. So you are part of our fan club. So yeah, sama kayo sa amin. Meron tayong FB community, and we also have a group chat. Kaya kung gusto niyo po na sumali sa group chat, mag-ano lang kayo sa akin, mag-chat lang kayo sa akin. Okay? Chat lang kayo sa akin para ma-send ko po sa inyo yung link. Yan. Praise God. Shout out sa lahat ng mga kasamahan natin from Luzon, Visayas at Mindanao. God bless you all. At sa lahat ng mga OFW friends po natin. Sure, join lang kayo, mag-chat kayo sa akin sa TikTok or sa atin pong FB Messenger. Okay? So good evening po. Good evening sa bawat isa po sa atin. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, Tita Marley, nakita ko nag-pop up sa akin sa Messenger. God bless po kay Vincent, kay Tito Soy. Tamang trabaho para sa kanila at patuloy po na pagsama ng Lord. More sales in Jesus' name. Trabaho na magiging daloy ng pagpapala ng Panginoon. Okay, praise God. Yeah, kaka-start pa lamang po. And yeah, tonight po ay nasa Genesis chapter 7 na po tayo. Praise God. Genesis chapter 7. Imagine niyo yun? Nalakaran na natin mula creation sa Genesis chapter 1 hanggang sa pagkakaroon ng yung creation ni Lord, kay Eva at Adan, pagpasok ng kasalanan, kay Cain at Abel, kay Noah, at nandito na po tayo ngayon sa The Great Flood. Grabe, no, na pagdadaanan na natin at nagkakaroon tayo ng kalinawan, nagkakaroon tayo ng karunungan about the Bible. Alam nyo dati, ang Bible ay tamad na tamad akong basahin. Nung wala pa akong personal relationship sa Lord, tamad na tamad akong basahin yung Bible. Hirap na hirap akong basahin. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, it makes me so excited every day. Diba na, gusto ko talagang malaman ano ba ang istorya ng Bible. Gusto ko malaman yung lalim nito. Amen? So diba tayo mismo, nakikita natin yung pagbabago sa buhay natin. At itong Bible ay love letter ng Lord sa atin. Love letter ng Lord sa atin. Kaya patuloy nating saliksikin at syempre i-apply
ang lahat ng mga napag-aaralan po natin. Disclaimer lang, again, I am not a Bible scholar, but I am also a student of the Word. I am also a student of the Word. I'm still learning po. Okay? I am still learning. So ako po ay nandito para po makapag-share sa lahat ng mga tao nangangailangan at wala pong sapilitan. Kung gusto nyo umistambay, kung gusto nyo manood, pwede po. Okay? Wala po kaming pinipili dito. Ano man ang inyong paniniwala at relihiyon, pwede kayong magstay po dito. Amen? At again, meron kaming group chat, meron kaming FB community. If you want to join, if you're interested to join, go ahead. Okay? Mag-chat kayo sa akin. Wow, steady na tayo, no? 400 plus na talaga yung nanonood sa atin araw-araw. So yeah, we are praying po na mas marami pa. Kaya habang nanonood po kayo, share, and tap lang po. Yan, yun ang gagawin po natin. Good evening sa lahat ng mga kasamahan po natin. Hallelujah. Praise God. Amen. We are praying and declaring 1,000 viewers every devotion. Matagal na nating panalangin yan. Yeah, at magmamanifest yan. Amen. Magmamanifest. Araw-araw, dumarami po tayo. Purihin ng Panginoon. Mas marami talaga. Maraming mga tao ngayon ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yeah, I am claiming that. 100K followers this year, 2026. Ang bilis kaya nating magpadami. 42.3K followers now. Wow. So ako po si Kuya Harold Nicolas Cruz. Ako po ay former church coordinator. I am pastoring a church for 4 years. But now I resigned. And yeah, God has given me a new assignment here in social media, and that is to preach the gospel. Ang akin pong full-time ministry ngayon ay dito sa social media world. So we have a community. Amen. And to God be the glory po, dahil sa loob ng 6 na araw, I am consistent pa rin sa paggawa ng mga video contents. Praise God. Sana ay nawa ay maging consistent from day 1 to day 365 ng 2026 po. So pwede nyo akong i-follow dito sa TikTok, sa FB, sa IG. Amen. Ako po ay bago pa lang po na nagsisimula as digital missionary and yeah, content creator. Kaya sana po ay makasama po natin kayong lahat sa journey po na ito. So we just started last July 28. July 28 lang yung nag-start tayo. So 5 months pa lang. Pero tingnan nyo, sa loob ng 5 months, napakarami na po natin. Purihin ang Panginoon. Yeah, purihin ng Lord. Amen. Yes po, nag-resign po ako as a pastor. Kasi parang hindi pa siya ganun ka-inline doon sa calling na to. Yeah, ganun po. So yeah, ganon ang nangyari. Pero masaya po tayo sa pinili natin. Masaya tayo sa pinili po natin. Hindi pa po nag-i-start. Yeah, hindi pa po nag-i-start. Yeah, praise God. Kasi maraming tao talaga dito sa TikTok. Di ba sabi ko dun sa Reels ko, ka-upload ko lang kanina. Bukas po, hindi tayo natuloy kanina mga intercessors dahil umalis ako kanina. Pasensya na. Sige po, kain lang kayo. Okay lang kumain habang nagno-notes. Yes. Hi, JP. Sa akin, malaking tulong ang AI sa paggawa ng mga sermons. Pero syempre, dapat ay controlled pa rin and balanced. Malaking tulong siya. Sa lahat naman, alam nyo, kahit sa mga trabaho, malaking tulong. But we need to ask, of course, ang Holy Spirit to really guide us. Yeah, depende sa gumagamit. Tama. So, syempre tayo, dapat Holy Spirit dependent pa rin tayo. Okay? The Holy Spirit dependent pa rin po tayo. Kasi, alam niyo po, anointing makes the difference. Anointing makes the difference. Iba kapag anointed. In-anoint ka ng Lord. Yan.
So mga kapatid, kapag may mga tanong kayo, kasi maraming mga questions, baka hindi tayo matapos ng devotion. Pag may mga questions kayo, pwede kayo mag-message sa akin. Okay? Mag-message lang kayo sa akin. So, pipilitin ko pong makapag-reply po agad sa inyo. Okay, so for tonight po, let us start our devotion. Tayo po ngayon ay nasa Genesis chapter 7. Yeah, para sa lahat ng mga sure, meron kami dito, daily devotion, personal. Bukod dito sa ginagawa namin, we also have a Bible reading plan every day from Genesis to Revelation because our goal is to finish the Bible within the year. Yes. Ayun po. So, pwede kayo mag-join. Mag-chat lang kayo sa akin. Okay? Mag-chat lang kayo sa akin. Okay, so pwede ba before we start again, lahat tayo, share, and repost. Tapos sa lahat ng mga hindi pa naka-follow, please follow this account. Come on, share, repost, and tap your screen. And happy 500 viewers po for tonight's devotion. God bless us all. Thank you so much po. Amen. Okay. Genesis chapter 7. So dito po sa Genesis chapter 7, ang title nito, itong sa Bible muna, so the flood covers the earth. So dito makikita na natin, okay, ang pagbaha. At salamat sa Lord kaninang umaga sa devotion po natin kasi nakita natin doon, 'di ba, na sobrang gracious at merciful ni Lord. At meron talagang pabor sa mga taong sumusunod. 'Di ba, sa generation na sobrang sama during the time of Noah, the people are very wicked. Pero nakita pa rin nagkaroon po ng favor sa mata ng Diyos si Noah. So for tonight, our topic is entitled When the Door Was Shut. When the door was shut. Kapag nagsarado na ang pintuan. Nakita nyo? Moderators, please, ano na lang po, papin. Thank you. Okay, thank you so much po. When the door was shut. Mga kapatid, natry nyo na ba na, alam mo yung sa isang mall o sa supermarket, papasok ka ng pintuan, tapos meron sa harapan mong isang tao na unang nagbukas, ikaw na yung susunod, tapos hindi ka pinagbuksan, naranasan nyo na yon. Tapos biglang sumarado sa yung pintuan. May mga times lang, no, na ganon. At anong pakiramdam? Anong pakiramdam kapag pinagsaraduhan ka? Or parang hindi ka pinagbuksan ng pintuan? Di ba masakit? Yung parang, ay, di man lang binuksan, di ba? Parang di man lang ako tinulungan. Sa ganun pa lang na pangyayari, simple lang yon, di ba? Nasaktan na tayo. Di ba? Nakakasad, di ba? Masakit, disappointed, di ba? So, may kirot ng konti, parang something like that. Simple pa lang yon. Pero dito, sa story ni Noah, literal, the door was shut to those wicked people. So yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Genesis chapter 6 tells us kung paano binuo ang arko. Okay, how the ark was built. And tonight po, dito sa Genesis chapter 7, tonight God will teach us, okay? Ang arko ay hindi lamang binuo, pero ito ay binuksan at pinapasok ang pamilya nila Noah. At si Noah again, because dahil nagkaroon ng pabor ang Panginoon sa buhay ni Noah. Nagkaroon ng pabor ang Panginoon kay Noah. So there is a big difference between knowing God's plan and obeying God's call. Magkaiba po yun. Iba yung alam mo ang plano ng Diyos at iba yung sinusunod mo ang tawag ng Panginoon. Many of us already know
Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po ang gusto ng Lord. Yan po ang plano ng Diyos. Alam nating lahat yon na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. But sad to say, maraming tao ang alam lang yon, pero hindi naman lumalakad ng tama sa kalooban ng Diyos. Tayo, alam nating may magandang plano ang Diyos sa atin, pero nilalakaran mo ba? Sumusunod ka ba sa tawag ng Diyos? Are you obeying the call of God in your life? Genesis chapter 7 is not just about construction anymore. It's about decision, timing, and trust. Decision, timing, and trust. At ito pong chapter po na ito ay magpapaalala po sa atin that there comes a moment when preparation ends and action begins. Hindi po pwede na puro ka lang prepare. Kasi yung preparation mo, it will eventually lead you to action. Kaya ka nga nagpe-prepare kasi meron kang kailangan gawin. Amen? Meron kang kailangan gawin. You have to do something. You have to act on something. Kapag alam mo na may magandang plano sa iyo ang Diyos, lakaran mo. Lakaran mo. Obey the call of God. So magkaroon lang tayo ng konting insight and background dito sa Genesis chapter 7. So si Lord, binabalaan niya na ang mundo through Noah for years sa loob ng ilang taon. So the ark, itong arko na ito, stood as a visible message of coming judgment. Pero alam nyo, habang ginagawa ni Noah ang napakalaking arkong ito, anong ginagawa ng mga tao? Nag-uusap-usap, siguro pinagtatawanan si Moses. Si Noah, bakit ginagawa nitong lalaking to? Siya gumagawa ng napakalaking arko na ganyan, di ba? And the people here, they are celebrating for their wickedness. They are celebrating for the sins that they are committing against the Lord. Masaya sila. Masaya sila. Nagse-celebrate sila sa paggawa ng mga kasalanan. Ang mga tao, binaliwala nila ang arko na ginagawa ni Noah. Samantalang napakalaki ng arko na iyon. And Genesis chapter 7 shows us 3 realities. 3 realities po. Okay, mabilis lang. Number 1, hindi pa ito yung point number 1 ha. God's judgment is certain. God's judgment is certain. Mangyayari po ang judgment ng Lord. God's timing is exact. God's timing is exact. And God's salvation is secure. These are the 3 realities in Genesis chapter 7. May judgment, may timing si Lord, pero merong pagliligtas. May pagliligtas. Okay? So God's judgment is certain, God's timing is exact, and God's salvation is secure. May judgment para kanino? Para sa mga wicked. Para sa masasamang mga tao. And God's timing is exact. Right after matapos ang arko, doon po umulan at doon nagkaroon ng great flood. God's timing is perfect. God's timing. Marami na pong mga ganyan sa atin Napakabuti ng Lord, as in timing na timing. Alam mo yung kailangan mo ng bagay na ito, then sa oras na kailangan mo, doon pinadala ni Lord. Kailangan mo ng pambayad, sakto, boom. Doon sa araw na kailangan mo, nagpadala ang Lord ng blessing para sa iyo. Maraming beses na yan. Maraming beses nang kinatagpo ng Diyos ang pangangailangan natin sa oras na inilaan niya para sa atin. And God's salvation is secure.
may pagliligtas. Hindi niya hinayaan na itong taong ito, itong si Noah, hindi lamang siya, kundi ang kanyang pamilya ay mapahamak. Dahil siya ay sumusunod kay Lord. Okay? He is obeying, he is following the Lord. That is why the favor of God is upon him. At sila lang ang naligtas. Sila lang. Amen? So point number 1, and this will lead us, point number 1, 3 points. Point number 1, obedience requires entering, not just building. Obedience requires entering, not just building. Sumunod si Noah, tama? Sumunod siya. Ginawa niya yung arko. Base doon sa sukat, sa mga materyales na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero hindi lamang ito patungkol sa pagbubuo, kundi sa pagsunod na pumasok doon sa arko. In Genesis chapter 7 verse 1, sinabi dito, then the Lord said to Noah, Genesis chapter 7 verse 1, sabi dito, when everything was ready, the Lord said to Noah, imagine niyo, ang galing ni Lord talaga, no? Sabi niya, when everything was ready, kapag okay na lahat, the Lord said to Noah, go into the boat with all your family, for among all the people of the earth, I can see that you alone are righteous. I love this verse. Alam niyo anong nakita ko dito? Inihahanda muna ng Panginoon. Pine-prepare muna ng Lord. When everything was ready. At nung okay na ang lahat, nung nakaayos na ang lahat, nung prepared na ang lahat, nangusap ang Panginoon kay Noah. Are there times, or were there times in our lives na parang hindi mo marinig ang tinig ng Diyos? Lord, parang hindi kita marinig. Lord, nasaan ka? Hindi ko alam kung anong gusto mong ipagawa sa akin. Ang nakita ko lang dito, when everything was ready. Now my question to you, settled ba yung puso mo? Settled ka ba ngayon? Prepared ka ba ngayon? Handa ka ba? Because nakita ko lang dito, nangusap ang Lord kay Noah when everything was ready. Handa ka ba sa oras na to? Is your heart settled? Baka kaya hindi mo marinig ang tinig ng Panginoon. Baka dahil, alam mo yon, hindi mo inihahanda yung sarili mo eh. Baka may mga bagay na kailangan mong bitawan, baka may mga tao na kailangan mong patawarin, baka may mga bagay na kailangan mong isuko at i-let go sa Panginoon. Ihanda mo ang puso mo. Ihanda mo ang sarili mo. And when everything was ready, the Lord said to Noah, Noah had finished building, but now God called him to enter. Hindi nagtapos sa paggawa. Merong inutos ang Lord. Pumasok ka. Go into the ark. Go into the ark. Faith is not proven by preparation alone. It is proven by obedience at the moment God speaks. Kapag nangusap ba sa'yo ang Panginoon, handa ka bang sundin agad-agad-agad? Magagawa mo ba agad sundin ng Lord kapag nangusap siya sa'yo ngayon? Amen? Kapag tinawag ka ng Panginoon sa oras na ito, are you ready? Are you ready?
naalala ko na naman yung nangyari sa akin na parang napakabilis ng mga pangyayari. And believe me, I am not, parang hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Like, it's all new to me. Lahat bago, itong pagdi-digital missionary, itong pag-full time dito sa social media, to preach the gospel. I don't know. I don't have any mentor. Wala akong kahit na sino na, wala akong mapagtanungan. Wala, as in. Alam niyo kung sino ang katulong ko dito? Si Lord. Lahat ng ginagawa ko dito. Like nung nag-resign ako sa pagiging isang church coordinator and now I am here, it's all new to me. Siguro sabi ng Lord sa akin, go into the ark. Go into the ark. And then I said, yes, Lord. Kahit di ko alam kung paano mangyayari. Di ko talaga alam. But God is proving something na, hindi ko alam kung ano nangyari. Tingnan nyo ngayon. Napakadami nating nanonood. Napakadami. I just follow God. I just obeyed. And you are all God's answers. Tama ba? Yeah. Answered prayer kayo ni Lord. Answered prayer kayo ni Lord. Siguro ng time na yun sinasabi sa akin, Harold, go into the ark. Yes, Lord. Kahit di ko naiintindihan, kahit di ko naunawaan, yes, Lord, I will enter that ark by faith, Lord, by faith. He did not just prepare me. He did not just prepare me pala. No? Hindi niya lang ako basta inihanda. Tinawag niya ako. Tinawag niya tayong lahat. Amen. Tinawag niya tayong lahat. Yeah, amen. Amen, amen, amen. Yeah, answered prayer tayo sa isa't isa. Praise God. Tinawag niya tayo, tumugon tayo, ililigtas niya tayo. Amen. Ililigtas niya tayo. Si Noah, he just obeyed. He just obeyed. Siguro nga habang ginagawa ni Noah yun, parang sinasabi niya, anong sense nitong ginagawa kong to? Siguro iniisip ni Noah, para saan? But he still obeyed. Pokpok dito, gawa dito, materialis dito. Ginawa niya pa rin yung napakalaking arko na yon. Kahit na pinagtatawanan siya, kahit na tinutokso siya. Alam mo yun? Maraming sinasabi ang mga tao sa kanya. Ginawa pa rin niya. Many admire the ark. Marami siguro nagandahan doon sa arkong ginagawa niya. But only those inside were saved. Yeah, God bless Cheng. Amen. Kung sino lang yun dun sa loob, sila lang ang naligtas. Alam mo kung ba't kailangan mong sumunod sa Panginoon? Kasi merong kaligtasan sa pagsunod. Nakita ko lang dito, hindi lang pagpapala ang binibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, kundi kaligtasan. Kundi kaligtasan. Nililigtas tayo ng Diyos every time that you obey Him. Amen. Knowing the truth is not the same as responding to it. Nagpahinga na po yung tito namin na ipinag-pray. Oh, I see. God bless auntie mo. Nasa piling na po siya ng Panginoon. Knowing the truth is not the same as responding to it. Salvation requires a step of faith. Hindi pwedeng alam mo lang, kailangan merong pagtugon. So, preparation means nothing
Okay? Preparation means nothing if we refuse to enter what God prepared. Preparation means nothing if we refuse to enter what God prepared. Mawawalan ng saysay, di ba? Pag hindi mo nilakaran o pag hindi ka pumasok. Alam nyo, nakakalungkot lang si Moses na hindi siya nakatapak doon sa promised land. Binigyan siya ng pangako na dadalhin sila doon sa promised land. Pero siyang nangunguna ay hindi nakapasok doon sa promised land. At ang masakit pa, pinatanaw lang sa kanya. Pinatanaw lang yung promised land na yun. Mga kapatid, it's very important for us to know, no? Kailangan nating maunawaan na we really need to be careful in obeying God. Kasi kapag hindi tayo careful sa pagsunod natin sa Kanya, maaari po tayo ma-disqualify. Na dapat kasama tayo dun eh. Kasama dapat tayo sa katagumpayan, kasama dapat tayo dun sa victory, pero because na-disqualified tayo, because of our disobedience, sayang. Ikaw sana yun eh. Kasama ka dapat dun eh. Diba? So, be careful. Be careful. Piliin mong sumunod sa Diyos. Okay? Kahit hindi mo nauunawaan. Kahit hindi mo nauunawaan. So, point number 2. Point number 2, God Himself shut the door. God Himself shut the door. Si Lord, sinarado niya yung pintuan ng arko. Genesis chapter 7 verse 16. Genesis 7 verse 16, and the Lord shut him in. And the Lord shut him in. Alam nyo ba na this is one of the most powerful lines in Genesis? Okay? This one. Because Noah did not shut the door. Hindi si Noah ang nagsarado. Si Lord. God did. Genesis 7 verse 16. Genesis 7 verse 16. So, ibig sabihin nito, ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Kasi si Lord din nagsara. Okay? So, ang salvation was God's work. Security was God's responsibility. And judgment was God's decision. Sumunod lang naman si Noah. Pero ang pagliligtas, gawa ng Diyos. Ang seguridad, responsibilidad ng Diyos. At ang paghukom, desisyon ng Diyos. So when God shuts a door, no one can open it. No one can open it. When God seals salvation, no storm can break it. Ang ganda, ang lalim nun, no? Ang lalim nun. Ang ganda. Hindi talaga gawa ng tao ang kaligtasan. Kaya very powerful kasi hindi talaga hindi gawa ng tao. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Ang kaligtasan talaga gawa ng Diyos. God's work. Salvation po, hindi po yan patungkol sa mga good works po natin. Kahit gumawa ka ng napakaraming kabutihan, kahit gumawa ka ng mga bagay, okay? Para sa church o para pagtulong sa kapwa mo and all, hindi siya good work eh. Hindi nakapagliligtas ang good work. Kahit magsimba ka pa linggo-linggo, okay? Hindi pa rin.
Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at matatagpuan lang po natin kung tayo ay mananampalataya kay Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. We are saved by grace through faith. We are saved by grace through faith. Okay? So when God shuts a door, no one can open it. Naalala niyo ba yung crossover natin? Sa crossover natin, mga kapatid, sinarado natin ang pintuan ng gawa at plano ng kaaway sa ating buhay. And kung anong sinarado ng Panginoon ay hindi kayang buksan ng kaaway. Amen? Hindi kayang buksan ng kaaway. At kung ano ang mga pintuan na binuksan ng Diyos ay hindi kayang isara ng kaaway. Bukas po ang pintuan ng pagpapala sa buhay ng mga tapat na anak ng Diyos. Bukas ang pintuan. And that door, no enemy can shut. No enemy can shut. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yay! Kaya talagang year of abundant harvest natin ngayon eh. Ngayon taong 2026. Bukas lahat ng pintuan ng kalangitan. Amen. Sobrang exciting, no? Sobrang exciting. Ano kayang mangyayari ngayong 2026 sa atin? Saan kaya tayo dadalhin ni Lord? Saan kaya tayo dadalhin ni Lord ngayong 2026, no? Ako lang ba yung sobrang masaya at excited na excited? Sana nahahawaan ko kayo, no? Sana nahahawaan ko kayong lahat. Kasi ako, very positive ako na napakalaki ng gagawin ng Lord sa atin. Napakalaki ng gagawin ng Lord. Pas, nakakahawa ka, alam mo ba yun? Amen. Hi, Aaron. Is your supernatural breakthrough? Amen. God is good. Tayong lahat, we are so excited. Amen. Our assurance po is not in how strong our faith is, but in how faithful God is. Kasi tayo mga tao, minsan mataas pa na ng palataya natin pero bumabagsak tayo eh. Kaya hindi natin pwedeng iasa sa pananampalataya natin. Kailangan po ang assurance natin nakaasa sa katapatan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Mananatili siyang tapat noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Ganun ang Diyos po natin. Pero tayo minsan, sometimes we are faithful but sometimes we are faithless. Bumababa yung pananampalataya natin. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Kaya dapat yung assurance natin, wala sa sarili natin, hindi tayo nakadepende sa atin. Nakadepende po tayo sa ating Panginoon. Sa katapatan ng ating Diyos. When what God closes in mercy, no storm can open in judgment. What God closes in mercy, no storm can open in judgment. Can I just pray for you? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Sabi sa Matthew chapter 16, verse 19. Okay, Matthew 16, verse 19. Sabi dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So we have that kind of authority, my brothers and sisters. Binigay sa atin ng Lord ang susi. At kung ano man ang atin pong talian sa mundong ito, ay tatalian ng Panginoon sa kalangitan. At kung ano ang pakawalan natin dito, ay pakakawalan ng Diyos.
are you guys ready to bind the works and plans of the enemy upon your life? And are you ready, no, na dumaloy at bumuhos ang pagpapala mula sa walang katapusang kayamanan ng langit, sa hindi maubos-ubos na yaman ng langit? Alam nyo, ang panalangin ko, ang heaven's economy ay maging ekonomiya ng buhay natin. Kasi ang ekonomiya ng langit hindi mababankrupt. Amen? Hindi mauubos ang yaman ng langit. At nawa ang ekonomiya ng langit ay maging ekonomiya ng buhay ng bawat isang naririto. Amen? Amen? Hindi ka mababankrupt. Hindi ka mauubusan. Unlimited. Amen. Unlimited supply. Why? Our Father is the creator of all things. He is the source. Sa Kanya dumadaloy ang lahat. So allow me to pray for you, brothers and sisters. Get ready. Get ready. Prepare your hearts. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa oras po na ito, lumalapit po kami ng may pagpapakumbabang loob sa iyo, Panginoon. At pinapanampalatayaan namin at tinatayuan namin ng iyong mga salita in Matthew chapter 16 verse 19. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hawak-hawak po namin ang susi ng kalangitan, Panginoon. At Lord, sama-sama po naming tinatalian ang lahat ng gawa at plano ng kaaway sa aming buhay. We bind you, spirit of sickness and diseases. We bind you, spirit of poverty, spirit of bankruptcy. In Jesus' name, tinatalian po namin ang lahat ng sumpa ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga oppression, spirit of oppression, spirit of fear, lahat ng espiritu na hindi mula sa Diyos, we bind you. We bind you, strong man. We bind you, evil cohorts, in Jesus' name. In Jesus' name. We command you, tanggalin mo ang lahat ng strongholds. Pinuputol po namin ang lahat ng tanikala at gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. We bind you and we command you, get out of our body, get out of our lives. You are not welcome. You are not welcome in our lives, in our family. In Jesus' name, get out. Get out. Get out. In Jesus' name. At Panginoon, hallelujah, pinapakawalan po namin dito sa lupa at pakawalan mo mula sa kalangitan ang iyong mayamang pagpapala sa buhay ng bawat isa. I want you to lift up your hands, taas yung iyong mga kamay, sabihin natin, Lord, I believe, I receive. I claim my supernatural breakthroughs, my favor, my divine favor. This year is my year of abundant harvest. This year will be the year of my acceleration. We thank you, Lord, and I glorify you. I receive, I believe, I receive. Once again, I believe, I receive. And for the very last time, I believe, I receive. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Claim it, claim it, claim it. In Jesus' name. Hallelujah. Wow, thank you so much, Jeneline. God bless you. Manifesting. Praise God. Yeah, praise the Lord. Amen. We are claiming it. We are claiming it. This 2026, something great is going to happen. The best is yet to come. The best is yet to come. Amen. You claim it. Wow. The presence of God is so strong tonight. Grabe. Wow, praise God. Number 3 and the last,
Number 3, the flood came exactly as God said. The flood came exactly as God said. So, Genesis chapter 7, verses 17 to 20, nakita na natin dito, for 40 days ay walang tigil ng pag-ulan at ito naging dahilan ng pagbaha, the great flood. So, the rain did not come early or late. Hindi masyadong maaga at hindi late ang pagbuhos ng ulan. God's word was fulfilled precisely. Precisely. So, hindi talaga aksidente yan. No? Walang aksidente kay Lord. Walang aksidente kay Lord. At kayo na nanonood ngayon dito, hindi aksidente kung bakit nandito kayong lahat. May plano ang Panginoon sa buhay nyo. Okay? The moment that you tune in, the moment that you hit that follow button, merong nag-ano sa inyo merong nag-urge sa inyo to do it. Hindi ko kayo pinilit. Pero there is something na nangusap sa inyo, I wanna stay here. Parang gusto kong pakinggan tong lalaking to. And you know what? It's not me. It's not me. It is the Lord who is speaking to you. Because God wants you to be saved. God wants you, ikaw mismo, na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Hindi aksidente to, pinlano to ni Lord, ikaw na manood dyan ngayon. Kaya mo nga nakita tong live stream na to Kaya ka nga nandyan ngayon at nanonood. Nangyari kung ano yung exact na sinabi ng Lord. Precisely. Precisely. It's never an accident why we are here, why we are doing this. It's all God's plan. It's all God's plan. Magiging okay din ng lahat. Hindi ko pinapangako at hindi ko kayo binibigyan ng false hope na right after nyo dito, okay na lahat. Hindi po. May mga problema, may mga pagdadaanan pa rin. But God will carry you through. Yeah, all is well. All is well. Magiging okay din ng lahat. Okay? Magiging okay din. Hindi mo kailangang pilitin yung sarili mo na maging okay ka agad-agad. But one day, magigising ka na lang, okay ka na. Malay mo bukas, o sa susunod na araw, o sa mga susunod na araw. Hindi natin alam. Pero magiging okay din. Gagaan din yung pakiramdam mo. Makakalaya ka rin. Makaka-move on ka rin, kapatid. Makaka-move on ka rin. Hindi palaging may bagyo. Diba? Sabi nga nila, there's a rainbow always after the rain. At alam nyo, dito sa, siguro bukas yung about sa rainbow, pag-aaralan natin bukas. The covenant of God. Kung bakit may rainbow. Tomorrow yun. Kaya huwag kayo mawawala bukas ng umaga. Okay? Ako, araw-araw po yung devotion. Umaga't gabi para sa inyong lahat. Meron na bang nagsasawa dito sa loob ng 5 buwan? Magkakasama tayo? Walang iwanan walang sawaan to. Umaga't gabi, magkakasama tayo. Wala nang iwanan. So excited. Amen. Yeah, alam nyo may significance ang rainbow. Hindi lang yan basta rainbow. Kinreate yan ni Lord dahil meron siyang covenant. Amen. Wow.
God is good. Don't worry sa mga late dahil uploaded sa sa YT lahat. Uploaded. Ganyan ko kayo kamahal, di ba? Ganyan tayo kamahal ni Lord. Yan. So, ito na talaga. Ito na yung ministry natin eh. So, we will try our best talaga. We will give our best para magawa natin lahat. Kaya kung wala pa kayo sa group chat at sa FB community, mag-chat na kayo sa akin. Okay? Mag-chat na kayo dito sa TikTok or sa FB Messenger ko para ma-send ko na agad sa inyo ang link ng group chat. Message lang kayo sa akin. Amen. Until the rapture of the church, until Jesus' second coming, sama-sama tayo. Yeah, updated na sa YT. Mga kapatid, subscribe kayo sa YT ha. Lahat kayo, itong 600 na nanonood ngayon, mag-subscribe kayo sa YT para mabalikan nyo lahat. Simula Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, at ngayon Genesis 7, uploaded na sa YT. Yeah, so those outside the ark learn too late that God's warning are acts of grace. Ang nakakalungkot po, Harold Nicolas Cruz, search nyo lang po, Harold Nicolas Cruz. Lalabas na po yun doon. Amen. Yeah, hello po, Tin. God bless you. Sayang, no? Yung mga tao na na-wipe out lang baha. Kasi too late for them to realize. Too late for them to realize na yung ginagawa pala ni Noah habang ginagawa niya yon ay pagkakataon pa sana para magsisi sila. Pagkakataon pa sana yon para manumbalik sila sa Lord. Pero sayang, too late for them. Mga kapatid, sana hindi maging huli sa atin ng lahat. Ngayon na kinakausap ka na ng Panginoon, ngayon na nandito ka at naririnig mo ang salita ng Diyos, huwag mong sayangin tong pagkakataon. Sana hindi ka maging kagaya ng mga tao dito sa time ni Noah na nahuli ang lahat sa kanila, na wipe out sila ng baha sapagkat hindi nila na-realize agad na yung time na ginagawa ni Noah yung arko ay extension ng biyaya ng Lord sa mga taong ito to go back, to repent. But they didn't realize. Hindi nila na-realize agad. Alam niyo, like kung sinasabi, delayed obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. So today, your response matters. Your today's response matters. Ano ang tugon mo sa panawagan ng Diyos? Susunod ka na ba sa Kanya? What's your answer? Isusuko mo na ba yung buhay mo sa Kanya? What's your answer? Lalakad ka na ba sa calling ng Diyos sa buhay mo? What's your answer? Sana hindi maging huli yung pagsagot mo. Sana hindi maging huli yung pagtugon mo sa Diyos. Ngayon pa lang na kinakausap ka ng Panginoon, sumagot ka na. Dahil, malay nyo, ito pala, itong gabi pala na ito, no? Ito yung huling araw. Di ba? Maaaring ito yung huling araw kasi bukas baka, mag-rapture na. Baka bukas, judgment day na. Anong gagawin mo? So your today's response matters. Ignoring God's warning does not cancel its fulfillment. Mangyayari at mangyayari pa rin po yan. Do not ignore God's warning signs. Do not ignore. So for our conclusion po, ang daming realization ngayong gabi. Genesis chapter 7 teaches us
Ano yung tinuturo sa atin ng Genesis chapter 7? Okay na? O wala pa? Okay lang yung boses ko? Audible pa? Okay na po. So, sige po. For our conclusion, this one, Genesis chapter 7 teaches us that faith must move from knowledge to action. Faith must move from knowledge to action. Kailangan hindi lang basta pananampalataya, kailangan may paggawa. Because faith without action is dead. Pangalawa, God alone secures salvation. Kay Lord lang nagmumula ang kaligtasan. There is no other salvation. Okay? Walang ibang magliligtas sa atin apart from the Lord Jesus. And number 3, God's word always comes to pass. It will always comes to pass. So parang kaninang umaga, 'di ba? Ang litrato, ang arko is a picture of Christ. Noong unang panahon, ang nagligtas kay Noah ang arko. Sa panahon natin ngayon, ang nagligtas sa atin si Jesus. There was only one door, and once it was shut, the time for decision was over. Isa lang ang buhay ang meron ka. Isang kaluluwa lang. Saan mo gugugulin? Okay, saan mo gugugulin? Isang buhay lang yan. Today, the door of grace is still open. Bukas pa eh. Nasa dispensation pa tayo ng grace kasi hindi pa dumadating si Lord. But Scripture reminds us it will not always remain open. Dahil darating ang pagkakataon, magsasarado yan. Kapag namatay ka, kapag namatay tayo, at wala tayong pananampalataya kay Jesus, it will forever, parang nakashut na siya forever. Wala nang kaligtasan. While you are alive, while you are breathing, while you have that life, know Jesus. Surrender. Surrender. Give your life to Him. Kapag natapos ang buhay natin, tapos na ang buhay natin. Okay? So, bilang pagtatapos, the same door that saves the obedient, shut against delay. Again, the same door that saves the obedient, shut against delay. Yung parehong pintuan, magbubukas para sa mga sumusunod at magsasara para sa mga nag-i-ignore. Saan ka papasok? Kailan ka papasok? Today is the day of your salvation. God wants you to enter. Imagine mo sa'yo sinasabi ng Lord to. Yung Genesis chapter 7 verse 1. Imagine, the Lord is saying to you, when everything was ready, the Lord said to you, go into the ark. Sa panahon natin ngayon, go to Jesus. Go to Jesus. Amen. And that's the end of our wonderful devotion tonight. Again, the best clap offering of praise to Jesus. Ngayon po, bukas pa ang pintuan. Bukas pa ang pintuan ngayon. Pwede pa tayong pumasok. Sinasabi sa atin, go to Jesus. Bukas pa eh. God is so gracious. Kahit na anong kamali ang nagawa mo, kahit na anong problemang meron ka, kahit gaano kadumi ang tingin mo sa sarili mo, at kahit anong kabiguan ang dinaranas mo ngayon,
pwede ka pa rin pumasok. Pwede ka pa rin pumasok. Ba't nakakaiyak? We are not worthy. No. We are not worthy. Ang dami nating mga pagkukulang eh. Ang dami nating mga maling nagagawa. Pero salamat dahil hindi pa tayo pinagsasaraduhan ng pintuan ng Diyos. Nakabukas pa rin hanggang ngayon. The door is still open. Will you come in? Papasok ka ba? Nasa iyo desisyon eh. Ikaw ang magdedesisyon kung papasok ka. Will you be like those people who are so happy? You're so happy. They are enjoying their life to the fullest. And here's Noah. Here's Noah, busy sa kakagawa ng arko kahit hindi niya nauunawaan. Sumusunod kasi siya sa kalooban ni Lord. Ginagawa niya, kailangan kong matapos to. Kahit walang nakakaintindi sa akin, kahit walang nakakaunawa sa akin, gagawin ko pa rin. Because I wanna please God. And the people, these wicked people, they are enjoying. They are celebrating for the sins that they are committing. Maraming mga tao nagse-celebrate. At ito si Noah mag-isa, gumagawa ng arko. Mag-isa na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pero nagawa niya. Natapos niya, no? Natapos niya. Nakakaiyak. Totoo, no? Natapos niya. Ang panalangin ko po, matapos po natin yung buhay natin sa mundong ito ng matagumpay. Nawa matapos natin yung lakbayin natin. Kagaya ng nagawa ni Noah, natapos niya yung arko. At yun ang nagbigay sa kanila ng kaligtasan. Kapag sinunod mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo, kapag nilakaran mo ang daan na inihanda ng Panginoon sa iyo, ililigtas ka niya. Pagtatagumpayin ka niya. Amen. Hallelujah. Napakasarap sa pakiramdam na meron po tayong Diyos na napakamaunawain, napakamahabagin. Pwede mo sabihin mo sa sarili mo, itap mo yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, magpapatuloy ako kahit hindi ko naiintindihan. Susunod ako kahit hindi ko nauunawaan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Allow me to pray for you, brothers and sisters. Patuloy po nating damhin ang napakalakas na presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Ikaw na nanonood ngayon, pwede mo bang iyuko ang iyong ulo at ipikit ang iyong mga mata?
Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na unang nagmahal sa kabila ng aming mga karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan. Pinatunayan mo ang iyong kadakilaan sa krus ng Kalbaryo. Nang pinili mo, ialay ang iyong buhay para po sa amin. Anong nakita mo sa amin, Panginoon? Kami po ay mga makasalanan. Kami po ay hindi kaibig-ibig. Anong nakita mo sa isang maduming basahang kagaya po namin? Pinag-alayan mo ng iyong buhay. Tumigis po ang iyong dugo, Panginoon. Bakit? What kind of love, Lord, ang pinakita mo? Hindi po namin maaarok. Hindi po namin mauunawaan. Pero sa gabing ito, nais po namin sabihin sa iyo, nandito po kami. At nais po naming magsuko ng aming buhay sa iyo. Kagaya ng pagbibigay mo ng iyong buhay, kahit hindi po nito makayang pantayan, Lord, yung gagawin po namin. Ngunit sa simpleng pagsunod po na ito, nawa ay maipamalas po namin ang aming pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon. Salamat po dahil bukas ang pintuan ng kaligtasan. Sa sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus, sila ay may pagkakataong maligtas. Ikaw na nanonood ngayon, anuman ang sitwasyon na meron ka, kung nais mong magsuko ng buhay sa Diyos, kung nais mong ibigay sa Panginoon ang iyong buhay, maaari mo ba akong sundan sa panalangin ito ng pagtanggap at pagsusuko ng buhay sa Diyos? Kung sawang-sawa ka na sa buhay mo, kung wala ka nang natatanaw na pag-asa, sundan mo ako sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po ang aking mga kakulangan, ang aking mga pagkakasala, at lumalapit po ako sa iyo, Panginoon, kung sino talaga ako, nang walang halong pagpapanggap. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga kamalian at kapabayaan, sa aking paglapastangan sa iyo. Linisin mo po ako. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at merong kaligtasan sa iyong pangalan. Kaya Panginoong Hesus, sa oras pong ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Maraming salamat. Simula sa araw na ito, ikaw na ang maghari. Bigyan mo po ako ng kapayapaan. Bigyan mo po ako ng kagalakan. Bigyan mo ng bagong saysay, direksyon at purpose ang buhay na ito. Maraming salamat po sa iyong pangalan. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. As I stretch out my hands, Lord, I release the fullness of your presence, of your blessing upon these people. Samahan at pagpalain mo ang mga taong ito. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog. I-restore mo lahat ng mga kalakasang nawala sa amin. And Lord, alam ko po na meron pong nakahanda ka ng mga bagong bagay sa amin. Salamat po for this new life. Salamat po for this new purpose.
may saysay, may direksyon, may kulay ang buhay namin, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Patuloy po naming i-enjoy ang iyong presensya sa aming mga buhay. At dinadalangin ko lahat ng mga tao na dinadako mo sa live stream na ito, na all of us will be blessed, that all of us, Lord God, ay makakaranas ng pabor na nagmumula po sa inyo, na kayo ang magdadagdag ng mga tamang tao, na kayo ang magpapalago ng community na ito, Panginoon, all for your glory. All for your glory. Iba-iba man po kami, Panginoon, ng katauhan, pero iisa lang ang Diyos na gusto po naming sambahin at paglingkuran, at ikaw yon, Panginoong Jesus. So Lord, God bless this heart-to-heart community. God bless lahat ng mga tao, lahat ng pamilya, Panginoon, na nanonood at nakasubaybay ngayon. I-restore mo ang lahat ng mga nasisirang relasyon. I-restore mo, Panginoon, ang aming relationship sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, at itinitiwala ko po sa inyo ang aming mga buhay. At sa lahat ng katagumpayan, patuloy po naming ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.